uh, Hebrews chapter 9 and verse number 11 to 15. Hebrews chapter 9 verse 11 to 15. So, ako lang basahon, tanawa lang yun diya sa inyong gibarugan. Hebrews chapter 9 verse 11. But Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not in this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls, of goats, and the ashes of the heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Verse 15. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of transgression that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo sa tago sa kanamo. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa himiling nga dugo ni Jesus Christ nga iyang giula dito sa cross, nga pinaagi sa among pagtawat kaniya, pagsali kaniya, pagtuo kaniya, nga among maluluwas, among madawatan ang kapasayloanan sa among mga sala. Lord, I pray that you will use me. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. I pray, Lord, that you will open every heart and every mind sa mga tao nga naakaroon, especially those people who are not saved, O God, nga they will not leave this place, nga di nila madawat si Jesus Christ, nga ilang maluluwas. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat, manglingkod mo palihog. The message this morning, tulok ka mga butang nga dili nimo mahimo kung wala kining mga butanga nga gisulti sa pulong sa Dios sa Biblia. 3 things you cannot do without. It is according to the Word of God. Dunay gisulti sa Biblia nga dunay tulo ka butang nga dili nato mahimo kung wala ning mga butanga. Now when I was young, ang among silingan nagsulti sila nga nagtrabaho sila bakery. And then ningon sila nako nga dito sa among gitrabahuhan, eat all you can ang pan. And then during this time when I was young, kalagsan may kakaon og pan. So during this time, lisod pa, gamay rag na ay bakery. So naguno na sa ko, ninduta ka, podong makatrabaho kog bakery, kay makakaon kog pan, eat all you can. Ano bang hantod sa di nakaganahan? But salamat sa Ginoo. But God gave me the privilege to own a bakery. Now I know, dili lang ko makakaog pan, kabalo ko unsaon pagluto og bread. You know, you cannot make bread without a flour, right? Di ka kahimog pan kung walay harina. So, dunay butanga, di ni mahimo kung wala nang butanga. You cannot make bread without a flour. Doon na may silingan nga dito sa Lupagan, doon na siya igsuon nga doon na fish pan. Usahay ko yugon miniya. Niya, doon ay lugar nga kahon sa fish pan nga bago giharbisan. Dito mi manguwag tuway. Kanang shell bitaw nga daggo. O I enjoy walking inside the fish pan. And mamunit mo mig shell, daghan kang shell, kay wa may lain mo adto dito, di man patuan, gawas kung kami, kay tungod ang akong kuyog, pag umangkon sa tagiya sa fish pan. But, dili ka kahimog fish pan kung walay tubig. Right? You cannot make a fish pan without water. Karon daghan tag mahimo kaysa unang panahon.
Sa una, kung dunoy tayo tuyo sa atong minahal sa kinabuhi, magtelegrama ta. Every letter counted imong bayaran. O karon di na ta magtelegrama. Di na ta mo ato sa TNT ba to? TNT sa itong mga company. Aron mag-text na lang ta. Pwede na ta mo tawag libre sa messenger. Pero sa una, di na to na mahimo. Now, doon ay usa ka anak na eskwela sa salayo. And then, ang iyang mama, di ka ba lumubasa? Wa na sa kwarta, nagtelegrama siya. Niya, pag telegrama niya, gihato ng telegrama. Gikuha sa iyang mama, niya to sa silingan. Insa, basahara ni telegrama sa akong anak. Ang silingan, gisapot siya. Muna, niingon siya, niisog siya nagbasa. Ingon siya, pagbasa niya, pagpadalag kwarta, kay wala na ko'y kwarta, imong anak, ima. Ingon ang mama, kawa ba'y batasang anak ka? Mangisog mo pa'y mangayo, mangisog. Wa niya padalig kwarta. Abot tulok adlaw, niabot ang iyang bana, iyan sa tanawa ang imong telegrama sa imong anak ko. Tanawa, gunsa na iyang telegrama. Gitanaw sa bana, ingon siya, pagpadalag kwarta, kay wala na ko'y kwarta. Imong anak, si ima, sa maunay anak, padala siya kwarta pagkaugma. Okay? So, unsang mga butanga nga gisulti sa Bible, nga dili natin mahimo kung wala ning maong butang. In Hebrews chapter 9, verse number 12, ingon din, neither by the blood of goats, nor calls by his own blood, he entered in once into the holy place, and having obtained eternal redemption for us. Tungod sa pagpaula ni Jesus Christ sa iyang hamili nga dugo, napasaylo ang atong mga sala. Tungod sa pagpaula ni Jesus Christ sa iyang hamili nga dugo, adun nakaadawat og redemption, eternal redemption. Mo'y hinungdan nga makaadto ta sa langit. O, tungod sa atong sala, silutan ta sa kamatayon. O kay kaduhang kamatayon, linaw nga kalayo. Kung wa mamatay si Kristo dito sa cross, kung wa siya nagpaula sa iyang hamilo nga dugo, we don't have hope of eternal life. Ining kalibutan na mamatay ta, o nya human sa atong physical nga kamatayon, ang atong kalag itambog sa linaw nga kalayo. Because God is holy. Ug tungod sa atong mga sala, we cannot live in heaven. We don't have, wala tay kasiguruhan sa atong kaluwasan. But thank God, the Lord Jesus Christ, He came to this world and He died for us. And He suffered so much. He shed His blood. Aron ang tanan nga musalig kaniya, dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Now every countries, they use the blood as part of their belief. Ang akong lula sa una, kung buotan ka, birthdayhan ka niya. Ako di ko ma-birthdayhan, kay biting buguya man. Now, ihawan kag manok. Og ang dugo sa manok, ibutang, ikuros sa imong agtang. Now, there's something in the blood. The blood of the Passover lamb. Do you remember the Passover lamb in the time of Moses? Gibutang sa mga Israelites sa doorpost sa ilang panimalay. Every home of the Israelites, they put the blood of the lamb in the doorpost. Why? Aron ang death angel anang gagabion na moabot. When he sees the blood, he will pass and he will not kill the firstborn. Aba na mga Hiptuhanon, they don't know this. Wa sila masayod nga kinahanglan day anang gabion na mag-ihaw og karniro nga without spot, without blemish. Aron di mamatay ang ilang firstborn. But only the Israelites, wala mamatay ang ilang firstborn because they put the blood of the lamb. And then the angels came that night, ug wa mamatay ang ilang firstborn. The blood of the lamb in the doorpost, nagulagway ni sa dugo ni Kristo. Jesus Christ is the Lamb of God, that's the Bible says.
Now, wala gitanaw sa death angel, kung buotan ba ang ilang firstborn, kung maayo ba kining mga panimalay, aron di niya patyon ang firstborn. No, ay ang gitanaw, the blood of the Lamb. Wala siya magunahuna, kung buotan ba ang sulod sa panimalay, kung maayo ba ni silang tao, apan niyang gitanaw, the blood of the Lamb. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili hilgala, dili ta maluwas sa atong maayong buhat. Bisag unsaon pa natong paningkamot, ang atong mayong buhat mura ni trapo nga naugawan at tubangan sa Ginoo. But it doesn't mean nga kita nga mga Kristohanon dili ta maghimog maayo. Christian, we need to kinahanglan nga sa atong kinabuhi mahimutang blessing sa uban. Dapat dili ta magpatuyang sa atong kinabuhi. Dapat magtarong ta sa atong kinabuhi. Nganuman aron ang mga tao mutuo sila sa maayong balita. Og ilang madawat si Jesus Christ nga ilang mangluluwas. Now, the grape juice in our Lord's Supper, it represent of the blood nga giula ni Kristo dito sa cross. What we should remember, how He suffered and shed His blood for us. Ang kaluwasan nga atong nadawat, nahimo ni libre ni nga walay bayad, but it doesn't mean nga wala ni bili. Nga gamay ra nig bili mo nang gilibre. No. Ang kaluwasan dako kay bili kay giulaan na ni Kristo sa iyang hamili nga dugo. Can you imagine? He suffered so much for us. He is God. He is the creator of this universe. He came to this world for 30 years. Can you imagine? Grabe nga katuigan nga iyang giantos. And then, katapusan nga dinhi siya sa kalibutan. Gilansan siya sa cross. He suffered so much aron iyatang madala dito sa langit. Ang kaluwasan gihimo ni Kristo nga sayon. Pinaagi lamang sa pagtuo ni Kristo. Apan tungod kay sayon ang kaluwasan, daghan na nagunahuna nga dili na tinuod nga kaluwasan. You are wrong. Ang Dios gusto siya nga ang tanang tao mutuo kaniya og makabaton sa kinabuhing dayon. Now what should remember? You remember giun sa paula ni Kristo, giun sa taniya pagluwas, unsa iyang gihimo, unsa iyang gibuhat para iyatang mada dito sa langit. Now, kung wala magpaula si Kristo sa iyang hamili nga dugo, wala tay paglaom sa atong kaluwasan. Walay tao nga makasaka sa langit. 1 Peter chapter 1 verse 19, but with the precious blood of Christ, as the lamb without blemish and without spot, walay lain nga dugo nga makahinlo sa atong sala, gawas sa dugo ni Jesus Christ. Ang dugo ni Mary dili makahinlo sa atong sala. Ang dugo sa mga santos dili makahinlo sa atong sala. Walay lain nga kaluwasan gawas kung pinaagi ni Kristo og sa atong pagtuo kaniya. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Kristo, walay labot ang mayong buhat. Amen? Now, Christian, dapat atong hinunduman uyon sa pag-antos ni Kristo dito sa cross. If you are not saved, dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Kay ang kaluwasan gihimo ni Kristo dito sa cross o giyang gi-offer as a free gift to every one of us. Our responsibility is to accept Christ as our Lord and Savior. Usahay magunahuna ang tao nga ang kaluwasan lakip ang maayong buhat. No. Ang atong buhat walay labot sa kaluwasan. Now, usahay mingon ta nga patay ang ingon ang Biblia nga patay ang pagtuo kung walay buhat. Right? Apan dili paut pasabot nga ang atong pagtuo kinahanglag buhat aron ta maluwas. Nganong patay ang pagtuo walay buhat kay it is not.
Dili na tinuod nga pagtuo, it is that kind of faith cannot save you. Maybe ang imong kaluwasan, imong gituhuan, maluwas ka pinaagi sa pagtuo ni Kristo o pinaagi sa buhat, that kind of doctrine, dili na makaluwas nimo. Dapat ang imong tuhuan nga ang kaluwasan pinaagi lamang ni Kristo tungod sa iyang pagpaula, siyang hamili nga dugo. Now, I want to make this illustration. Brad, palihog ani diri, Brad. Pwede? Ikaw, diri. Okay ra nimo? I want to illustrate. Kay usahay magunahon na pwede ka mo migda diri. Okay? Gusto na ko illustrate ninyo na usahay magunahon na ta nga ang kaluwasan apil ang mayong buhat. No. Ang atong kaluwasan gihimo ni Kristo dito sa cross. Gibayran niya ang atong mga sala, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Our responsibility is to put our trust on the Lord Jesus Christ and to call His name to save us. Pastor, how about, ingon man sa Biblia, patay ang pagtuo kung walay buhat. Now, for example, he's dead. Pero buhi pa ni siya. Panalitan, patay siya. Unsaon ninyo nga mabuhi siya? Isa mo na siyang patay, kay wa man siya magbuhat. Isa to nga amen. Tinuod na, patay siya, kay wa siya mabuhat. Pero nganong patay siya? Nganong wa siya buhat? Kay patay. Ayaw mo pag-ingon nga, amaw na namatay, kay wa mo buhat. Muna ito ng pabuhaton, aron mabuhi. Kung saan niyo pagsuguan na nga, patay man na. Ano bang patay? Inyo ni mo pagkamlot, pagsagob, aron mabuhi ka? No. Kung saan ba imong buhaton, aron mabuhi siya? Ha? Tagaan siya kinabuhi. Oh, Jesus Christ, siya mao'y kinabuhi. Ang tanan nga muto kanya, may kinabuhi. Now, ako ni siyang suguon, ako ni siyang palakon, dili sa kahimo kay patay. Nakita mo magpatay nga nagsagob? Wa. Nganong patay siya? Kay walay kinabuhi. Muna sayop ng pagununa, nga mingon ta, nga mauna ang kaluwasan, faith and works, kay kung walay pagtuo, patay. Patay. Sakto man po na. Kay kung tinuod ka nga naluwas, mubuhat ka, mulakaw ka, musimba ka, magsulwining ka. Amen? Pero kung wani mo nigihimo, basig patay ka. Dugay na kang Kristohanon, di lang yapong ka musimba, basig wa ka maluwas. Dugay na kang Kristohanon, limbunganon lang yapong ka, butbuton lang yapong ka, kawatan lang yapong ka, basig wala ka maluwas. Basig you are dead. Pastor, unsaon man ako nga maluwas ko, muragwa pa man ko maluwas. Maghimo kog maayo. No. Dawata si Jesus Christ. Pag-usahan. Saligi sa inang no. Lord, maybe I'm not saved, oh God. Please save me. Come to my heart and save me. Nga naman, dilibot pasabot nga kung yung ka, dapat ko musimba ko, aron ko maluwas. No, that's wrong. Maybe you don't have compassion. You don't have a heart to serve the Lord. Maybe you are not saved. Pero tinuog kang naluwas, mga lagad ka sa Ginoo. Nganong ako mukaon because I'm alive, buhi ko. Nganong makahimo ko pagwali, kay buhi ko. Kung patay na ko, di na ko makawali pa. Nganong mahibaw ani mo ang tao, he's alive. Because number one, nagpampang iyang heart. Buhi pa siya, muginahawa pa siya. Now, if this is a dead person, dili ni siya mabuhi kung akong sugoon. Bisa pag ako pa ni siyang sipaon, aron mulakaw siya, di siya kalakaw. Why? He's dead. Ang iyang ginahanglan, kinabuhi. O si Jesus Christ ra ang makahatag niya kinabuhing dayon.
Maybe daghang mga Kristohanon, even daghang mga Baptist, matingalat ang ilang kinabuhi, wa gyud kausaban. Maybe they are not saved. Maybe they don't have eternal life. Maybe dili sila tinuod nga anak sa Dios. Wala gid sila tinuod nga nakadawat sa kinabuhing dayon. Ang importante kayo karon, mintras wa pa mobalik ang Ginoo. Mintras wa pa kuhaon ang Ginoo. Kung walay kausaban ng imong kinabuhi, maybe you are not saved. Maybe you don't have Christ in your heart. Dawata si Kristo. Pasudla sa imong kinabuhi. And that's the time you can able to do. You can able, makahimo ka sa paghimo ug maayo. Thank you, Brad. Thank you. Thank you. Okay? Now, in 1 Peter chapter 1 verse 19, but with the precious blood of Christ the Lamb, without blemish and without spot. Na walay lain paagi sa kaluwasan. Gawas kung pinaagi ni Kristo ug sa atong pagtuo diha niya. Ang kaluwasan pinagi sa pagtuo ni Kristo, way labot ang buhat. Number 2, kung walay pagtuo, imposible ang pagpahimuot sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. In Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang kalipay sa Diyos sa iyang mga kaanakan kung iyang makita ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo makita sa atong pagsimba, sa atong pag-alagad sa Diyos. What is faith? Faith is put all our confidence in Jesus. Faith is to trust all things in God. No? Kung gibiyaan nimo ang imong tindahan, ang imong ang imong trabaho, gi-close nimo kay musimba kag Domingo, kay nakabalo ka nga ang Ginoo mo'y mo supply sa imong panginahanglanon. Ang Ginoo maoy imong source, imo nang gihimo because you trusted God. That's faith. Amen? Now, Christian, when you so-called Christian, ka, Pastor, I'm saved. Pero you don't have faith. Ngayong Diyos magpanalangin nimo kung musunod ka sa Ginoo. Ang imong gisaligan is your own talent. Ang imong pangunahuna. Muhimo ka, kabalo ka, dili ni kabubuton sa Ginoo, pero di ka mahadlok, muhimo niini. Because you don't put your trust to God. Walay kalipay ang Ginoo nimo. Now, young people, dunay kalipay ang Ginoo ninyo. Kung makita sa Diyos ang imong kinabuhi nga nagsalig ka sa Ginoo. Ang atong paghimo sa buluhaton sa Ginoo, ang paggamit sa Ginoo nato, nagdepende ug unsay atong pagtuo diha sa Ginoo. I ask you a question. Ngano kaha nga si David ang gipili sa Dios sa tanan niya mga igsuon nga maoy mopuli ni King Saul nga mohari sa Israel? Because of his faith to his God. One example. Sa diha nga si JC giingnan sa ni Samuel, ni Prophet Samuel, JC, usa sa imong anak, maoy mahimong hari sa Israel, puli ni King Saul. Isa dada ang imong anak diri. Ang tanan nimong anak nga lalaki, dada, kay akong itudlo kinsa kanila ang mahimong hari. Now, si JC during the time, iyang gitanaw ang physical appearance, ang kadako og lawas, iyang gitanaw ang ka-bright sa tao. Ingon siya, ako ning ibilin si King David, kani si David, dili pa hari si David, ako ning ibilin ning bataan ni kay dili gini mahimo hari. Iyang gikuyog ang iyang anak tanan ngadto ni Samuel except ni David. Why? Kang iyang gitanaw ang ka-bright, ang kadakaisog, kadako sa lawas. Apan ang Diyos ay ang gitanaw, dili ang atong talent, dili atong ka-bright, ay ang gipangita ang atong pagtuo ngadto kaniya. Young people, maybe you desire God is going to use you. God cannot use you unless iyang makita ang atong pagtuo
ngadto kaniya. Now, sa diha na nga si Jesse niabot na ang mga anak ni David one by one. Gipalakaw sila diha sa ilang papa at tubangan ni Samuel. Nahugikan sa kamang isa-isa, hantod nahurot naglakaw tanan. And Samuel said, no, wala dinhi ang description nga gihatag sa Ginoo. Wala sa imong mga anak nga akong nakita ang ilang nilakwan ang description nga gihatag sa Ginoo nga may mong hari sunod kang Saul. And Samuel said, you don't have other son? Isa doon na pa'y usa. Pero ngano wa kanya gida si David. Kaya nagunahuna siya nga si David imposible nga may mong hari. And he called David, and David ran. Layo pa si David. Iyang nakita ni Samuel, that's a man nga gidescribe sa Ginoo nga mahimong hari. Now, unsa may nakita sa Ginoo ni David? Of course, ang iyang pagtuo. Nasulayan na sa dihang gisugo siya, siyang papa pagpahatod og pakaon sa iyang mga igsoon nga sundalo. Night and day si Goliath nisinggit siya, gipakaulawan niya ang Ginoo, ang ilang Ginoo. Sa tinuod baka na inyong Ginoo, kinsa may musukol nako? One-on-one me. One-on-one. Niya dakog lawa si Goliath. Ang iya lang ganing bangkaw peti ng bugata. Bisan pag mag-shield ka, buslot yun. Wa yun musukol. Ang tanan nga mga sundalo, even the King Saul, nahadlok sila. Nitalaw sila. Nganong nitalaw sila? Kay wa sila ipagsalig sa Ginoo. Nga mo dipinsa nila. Nga mo hatag nila kusog. But there is a young man, David, full of faith to God. He trusted the Lord. Ingon siya, I will come and ako mo away niya ng tawhana. Siya mahadlok man ta ng mga Pilistihanon nga wa man ay tuli. Tiyo mo ka na, wa siya mahadlok. Wala dili siya isog nga ingon nangisog siya kay doon na siya no ang iyang gisaligan. Only God. Doon na siya pagtuo sa Ginoo. And we know the story. What happened? He killed Goliath. Ano man? Doon na siya dako nga pagsalig sa Ginoo. Now mga Kristohanon, na question is, unsa kay nakita sa Ginoo sa atong kinabuhi? Nagamay lag problema, wala na ta, nibiya na ta sa pagsimba. Karong panahon na, doon ay daghan kayo, karon natong makita nga ma-stumble ta. Kauban nga mga Kristohanon, at Christian, looking unto Jesus. Kay kumutan-aw kag tao, ma-stumble ka, maluya ka. Now, how about your faith? Doon na ba yung mga butang nga diin, doon na ba yung mga butang nga diin na discourage ka, that you continue trusting God and serving the Lord? In Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, that is the rewarder of them that diligently seek Him. Inaw ito na katong nagkwanta sa choir, do you have faith nga Ginoo mo bless sa inyong kinabuhi? Because you are serving the Lord. Kung imong yunahuna nga imong pag-alagad sa Diyos, no, dinhi sa dunay Diyos nga atong ialagaran, you must believe nga ang Diyos mo reward nimo. Amen? Sa diyan naghatag ka sa imong offerings. Dapat you have faith nga diyan sa paghatag nimo sa imong offering, doon ay Diyos nga mo panalangin nimo. O ang Diyos nga nagsulat sa Biblia, tinuod ang pulong sa Ginoo. Amen? But sometimes, anita sa simbahan, we're sitting down, dili kay tamaminaw sa pulong sa Ginoo because we lost our faith. Ang atong pagtuo usahay, nagkawala. Christian, importante kayo ang atong pagtuo mag-grow, magtubo kada adlaw. Faith is to trust all things to God. Ang tinuod nga pagtuo, doon na siya'y buhat. In James chapter 2 verse 8, yeah, and me say that have faith and have not works. Show me the faith without works, and I will show thee by faith, by works. Muna akong gihimo ganina, muna akong gi-illustrate ganina, nga ang tinuod nga pagtuo doon ay buhat. Kung tinuod ka nagsalig sa Diyos, and ka, Pastor, every Sunday, na ako'y kita o wala,
Wala ko ipalit og bugas o naa. O wa ko'y kwarta o naa. Wala ko sa simbahan. Because I have faith in God that is the one who going to bless me. Maybe doon na kay gipangayo sa Ginoo. Doon na kay giampo sa Ginoo, pero wa pa ba nimo makita ang tubag sa Ginoo? Magpadayon ba ka nga mag-faithful, mag-alagad sa Dios? If you will continue, diha makita ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Maybe na-stumble ka sa katao, upon you continue serving the Lord, you continue giving your offering, that kind of faith mo'y kalipay sa Ginoo. You know why Abraham is a father of faith? Si Abraham gikan sa Ur of Chaldees. They traveled with his family, Sarah and his father og ni Lot. But along the way in Haran, ang iyang papa ni backslide na. Ang iyang papa wala na musunod diya sa Ginoo. But Abraham, he continued following the Lord. And then si Lot, na materialistic na si Lot, giaway na niya ang iyang uyuan nga si Abraham. Og si Lot ni backslide na. And then but Abraham, he continued following the Lord. He never gave up. Nakita sa Ginoo ang iyang pagtuo. Now Christian, ang kalipay sa Dios sa atong kinabuhi is our faith to God. Maybe you're struggling this morning. You have a battle about doon na kay struggle about temptation, financial needs, but you continue serving the Lord. Kung diya mo padayon ka, bisan di nimo pa makita ang mga panalangin nga gisaad sa Dios, diya nimo makita ang imong pagtuo diya sa Ginoo. Do you remember Jacob, ni Joseph, anak ni Jacob? Sa diha nga nahimo siyang slave, nahimo siyang napriso siya in Egypt. Sa sala nga wa niya gihimo, the Bible says, nagpadayon siya og tawag sa Ginoo. Wa sa makwit siyang kinabuhing Kristohanon. And you know what happened? Si Joseph gibless sa Ginoo. Gipanalanginan siya, nahimo siyang a governor of Egypt. Now mga Kristohanon, hinaotunta, nga makita sa Dios ang atong pagtuo niya, bisan naatas sa kalisod nga panahon, bisan naatas sa mga problema, bisan usahay, wala na to makita ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo, but we never give up. We will continue serving the Lord. O gamay nga problema, usahay mo undang na ka sa imong pagsimba, pag-alagad sa Dios. Pero sa diha nga mo padayon ka, bisan sa imong mga pagsulay, mo padayon ka, diha makita sa Dios ang imong pagtuo. Og imposible nga ang Dios mahimuot sa atong kinabuhi kung dili niya makita ang atong pagtuo. Last, kung wala si Kristo, wala tay mahimo. In John chapter 15 verse number 5, I am the vine and you are the branches. He that abideth in me and in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. Jesus Christ is the vine and we are the branches. Ang sanga sa vine nga mabulag, malaya siya. Apan ang branch nga magpabilin sa punuan, mubunga siya. Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala tay mahimo. Jesus Christ said, for without me he can do nothing. Dili mahimong mabungahon ang atong pagpaningkamot kung mo palayo ta sa Ginoo. Dili malampuson ang imong pag-eskwela, young people, kung dili ka musunod diya sa Ginoo. Maybe you have dreams and you work hard for the dreams. But I will tell you this, without God, dreams still a dreams. Daghang mga batanon, daghang mga tao, nga kung dako kay sila damgo sa ilang kinabuhi. If you are truly saved, a children of God, kung mupalayo ka sa Ginoo, wa kay mahimo. You cannot imitate sa imong silingan nga di luwas. Ngano man lagi kung silingan lagi, pastor? Wa man na simba-simba. Palahubog pa. Asinso man lagi. Di man na anak sa Ginoo. Dili bunalan sa Dios kung dili niya anak. Kita, once you are saved forever. Amen?
Pero dili mo tugot ang Diyos, kung tinuod kang luwas, dili kanya bunalan. Kung kamo nagpakasala, wa mo'y bunal, maybe you are not a child of God. But if you are a child of God, if you have a dreams, ang Ginoo nalipay sa imong damgo para sa Ginoo. Pero kuyo ga ang Ginoo. Ayag buwag sa Ginoo. Ayag buwag sa simbahan. Amen. Ayag buwag sa pagbasa sa imong Bible. Ayag buwag sa imong pag-ampo o pagkahadlok sa Ginoo. Because Jesus Christ said, without me, He can do nothing. Young people, daghang kong mga kaubang young people sa una, they are proud. They think that even without God, they can do something, great things. Sa una, naging kumurag di man tinuod ang pulong sa Ginoo. Kay murag, arang-arang man po ilang kabutang. Mura man po sila tanaw na ko, pero nakita na ko ang pulong sa Ginoo, di day mamakahak. Young people, mga Kristohanon, doon na gitagana ang Diyos nga nindot nga kinabuhi sa unahan natong mga Kristohanon. God, He promises blessing, aron mahimutang blessing sa uban, aron ta makasupport sa mga missionaries. But, kung dili ta mo sunod sa Ginoo, wa gitay mahimo sa atong kinabuhi. Ang Diyos, magpabilin siyang Diyos, bisag wala ta. We cannot fight against God and win. Di tayo makaingon, luoy mo dyan sa simbahan. Bubiya na ko diya. Ikaw mo'y luoy, dili ang simbahan. Because God is the source. He's the powerful God. Pero kita, kung wala ang Diyos, wala tayong mahimo. So we need God. Our God is the creator of this universe. He's our source. He's the one who sustains us. We need God. Without Him, we are nothing. Manindog tatanan, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Lord, salamat nga dili mi angayan imong panalanginan. Pero ikaw Ginoo nagapanalangin kanamo. Lord, dili mi angayan maluwas pero imo ming giluwas. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa grasya, nga tungod sa imong pagpaula sa imong hamili nga dugo. Pangamo lang gihimo is to accept that, to have put our trust in you, God. And we have called you and you ang amo kang gidawat nga among maluluwas ug nahimo kaming imong mga anakan ug kami naluwas ug nakasiguro mamuadto mi sa langit. But Lord, we know God, you're looking to our faith. Lord, nangita ka sa mga tao nga dunay pagsalig diya kanimo. Aron kami imong gamiton, aron kami imong panalanginan. Lord, bless your people, O God. Tabangi kami. Lord, panalangini kining invitation karon. Sabi na Ginoo niya itong mga tao nga wa pa masave, nga di sila mobiya ning balay tigumanan, nga di lang dawaton si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Padayon to sa tindog, while you bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. Para sa among mga bisita karon, ang baptist dili ni makaluwas. Apan si Jesus Christ siya mo'y manluluwas. Namatay sa dito sa krus, nagpaula sa iyang hamili nga dugo, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Maybe amo kang bisita karon, wala ka makasiguro kung mamatay kang imong kalag padung sa langit. Apan gusto sa Dios nga makasiguro ka. Maybe maingon ka, Pastor, I want to be saved. Gusto nako dawaton si Jesus Christ karon nga akong maluluwas. Ang imong buhaton, ipataas lang imong tuo nga kamo, mailan nga imo siyang dawaton. May kapastor, I want to be saved. Gusto ko maluwas. Gusto nako dawaton si Jesus Christ karon nga akong maluluwas. Ipataas lang imong tuo nga kamo, mailan nga imo siyang dawaton. Ado na ba? Raise your right hand. Come on. Amen. I see one hand. Ibutang lang imong kamot. Ma'am, ibutang lang. Ado na ba ikaduha? Ado na ba ikaduha? Yes, ado na ikaduha. Ado na ba ikatulo? Ado na ba ikatulo? Now, kato nagpataas, yes, dito sa likod, doon ako nakita, ikatulo. Doon na ikaupat. Now, sa diya nagpataas sa imong kamot, ibutang na lang imong kamot niya, sunodin nga pag-ampo nga akong paghahimuon karon. Kung musunod ka nining pag-ampo, samara nga imong gidawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Kung wa mo magpataas sa imong kamot,
makasunod gyapon ka if you want to be saved. Kung wa ka kasiguro sa imong kaluwasan, sunodin nga pag-ampo nga kung pagahimon karon while you are standing, silently while you are standing, sunodin nga pag-ampo, Ginoong Hesus, salamat kaayo sa imong pagpakamatay sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Kung imong gidawat si Jesus Christ, today nahimo kang anak sa Dios. O ang imong ngalan gisulat na dito sa libro sa kinabuhi. Now, Christian, if God speaking to your heart, kinahanglan makita sa Dios ang atong pagtuo. Sometimes we have trials nga atong atubangon. Aron makita, mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Aron makita siya. Maybe you are praying to your loved ones nga masave. You need faith. You need to trust the Lord. Maybe gusto ka i-bless sa Ginoo. Young people, maybe you understand that message. Maybe ka, Pastor, pray for me. Nga i-bless sa Ginoo akong kinabuhi. Nga di ko mubiya din sa Ginoo hangtod sa kamatayon. Only God, only by the grace of God we can do that. If God's speaking to your heart, why you will not come to the altar and say, Lord, I'm here, O God. Lord, use me. Lord, tabangi ko, Ginoo. Tudloi ko, Lord, sa akong mga desisyon nga makita ka sa akong kinabuhi. Now, Christian, God is looking to our faith, not our talent. Ang gitanaw sa Ginoo, to bless us, to use us, is our faith. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your love. Thank you, Lord, sa upat ka kalag nga nagdawat ya kanimo, nigtak na sa kabutpragon karon. Lord, I pray nga mo grow sila spiritually. Lord, I pray also sa mga Kristohano they came forward. Lord, bless their heart, O God. Tabangi kami, Ginoo, na kami, Lord, magasunod ya kanimo. Kami nasayod, O God, nga without you, we are nothing, Lord. We cannot accomplish anything. But through you, God, we can do great things. Lord, help us, O Lord. Bless your people. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.